balik ka doon. Manghuli ka ulit, di ba? Gusto ng Diyos, patuloy mo yung buhay mo. Gawin mo yung usual mong ginagawa at makikita mo yung breakthrough ng ating Panginoon. So, your breaking point can become God's breakthrough point. Di ba, minsan, pagka-easy ang life, ang prayer mo paggabi, Lord, thank you, Lord. Amen. Matulog ka na. Good night, Lord. Pero pag may breaking ka, di ba yung relationship natin sa Panginoon, mas lumalalim. Di ba yung pagtitiwala mo sa Panginoon, mas lumalalim yung pagsasama niya ng Lord, mas tumitibay. Yung lagi, wala kang ginagawa, kinakausap mong Panginoon. So ito yun minsan mga kapatid. Yung breaking point natin sa buhay, minsan appointment ng Lord yun eh. Para makipag-usap ka sa Kanya. Appointment ng Lord yun eh, para ibalik mo yung full trust mo sa Panginoon. So si Peter, zero talaga, wala. So minsan yung account natin negative pa eh. Madami pang utang, yung credit card, napakadami pang utang, dami yung natatawag. Pero alam niyo mga kapatid, lahat ng ito ay kayang gamitin ng Panginoon para maging testimony mo. Di ba? Kung hindi po bumalik si Peter doon, hindi siya nakahuli ng isda, wala tayong pinag-aaralan ngayon na ginawa ng Diyos sa buhay niya. So number 3 mga kapatid is, Jesus takes care of the one who lets Him use their boat. So sino po dito naglilingkod sa Panginoon? Sino po dito nag-surrender sa Lord ng hanap buhay, ng negosyo, ng pamilya, ng buong buhay niya? Alam nyo ba, lahat ng pinagamit natin sa Panginoon ay hindi niya babaliwalain. Kahit naglinis ka lang ng church, kahit nag-invite ka lang, kahit anong ipinagkatiwala mo sa ating Panginoon, ay hindi niya pababayaan. Kahit yung bahay mo, di ba pagka January, nag-oil tayo ng bahay, hindi po pababayaan ng Panginoon. So bago po nakahuli ng napakadaming isda ni Peter, ang una niya pong ginawa is, pinagamit niya ang boat niya kay Jesus. So when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." So minsan mga kapatid, di mo napapansin, pero yung buhay mo na pinagamit mo sa ating Panginoon is, hindi niya babaliwalain. Binibilang ng Lord yan yung nagawa mo para sa Kanya, at nire-reward ng Lord yung ginawa mo para sa Kanya. So when you allow God to use what you have, He takes care of you. Amen. So pag nag-business po kayo, dapat hindi kayo CEO. Dapat ang Lord ang CEO. Dapat COO ka lang. Diba? Operating officer ka lang, pero ang may-ari ay ang Panginoon. Sabi dyan, when you allow God, Lord, wala akong client, ikaw yung CEO. Ikaw ang bahala dito. So, kingdom service is never unnoticed by God. And God blesses surrendered vessels. So, Lord, sabi mo, Lord, ito yung meron ako, ito yung hanap buhay ko. Pinagkakatiwala ko sa'yo. Alam mo mga kapatid, hindi po yan pababayaan ng Diyos. So, yung business mo, kumita, nag-tithes ka, nag-offering ka, ipinagamit mo sa gawain ng Panginoon. Alam mo yung business mo, mga kapatid, hindi pababayaan ng Diyos. Even yung hanap buhay mo. So what you allow Jesus to use, He also knows how to sustain. Imagine, ano bang pinagamit mo sa Panginoon this year? Ano bang inayaan mo ang Lord na kumilos this year? So kung inalaw mo yan, na gamitin ng Panginoon, He will also sustain it. So alam niyo mga kapatid, sa akin bilang negosyante, hindi pa laging Christmas. Di ba, akala nila, wow, may business ka na, di ang yaman mo na. Hindi, mga kapatid. Hindi pa laging Pasko. Okay? Hindi pa maraming nagpapareban. Di ba? May time, walang wala. Pero alam niyo, mga kapatid, sa walang wala na yun, makikita mo ang Diyos ang nagsusustain. Minsan walang kliyente. Lord ba, walang kliyente? Pero may aircon, nakakatulog kang maayos, di ba? May bahay ka. Minsan hindi mo na-appreciate yun, yung
little blessing ng Panginoon, pero ang sure mga kapatid, ano ang pagdaanan mo, in-offer mo sa Panginoon yung boat mo, hindi niya po pababayaan yan. In-offer mo sa Lord yung buhay mo, hindi niya po pababayaan yan. So, life application na tayo. So, as a life application, mga kapatid, is number 1 is to surrender your little to Jesus. Yung bata, meron lang siyang 5 tinapay at 2 isda. Sinurrender niya kay Jesus. Ikaw, ano bang meron ka? Minsan, hindi naman kailangang talent, hindi naman kailangang malaking pera agad. Wala si Sister Merle. Alam niyo si Sister Merle, mga kapatid, sinurrender niya yung business niya, nagbibigay yan ng itlog. Ngayon, ilang pwesto ni Sister Merle? Pinadami ng Diyos kung anong meron ka. So, ikaw, ano bang kaya mong i-offer ngayon sa Panginoon? Alam niyo, mga kapatid, naging estudyante ako, nagtrabaho, nagnegosyo, tinuruan ako ng Lord to surrender my little at pinadami ng Diyos yan. So, hindi niyo pwedeng sabihin sa akin, ay, estudyante lang ako eh. Hindi, mga kapatid. Ay, nagtatrabaho lang ako eh. Wala akong negosyo. Sabi, ay, eto nang meron ako sa business ko. Lahat yan, mga kapatid, kaya pong palaguin ng Panginoon. So, even your time, imagine, pwede tayong nasa SM. Linggo ngayon na mamasyal. Pero ibinigay mo yung time mo sa Panginoon, ang Diyos ang bahala sa atin. So, number 2 po is to trust Jesus in your hard times. Di ba? Sabi nga, nabubuhay po tayo in a broken world. Hindi mo expect na laging easy ang life kasi nasa mundo tayo, in a broken world tayo. Wala pa tayo sa heaven. May hard times talaga. Pero in hard times, tinuturuan tayo ng Panginoon to trust Him completely. So, minsan nakakapit ka pa eh. Lord, kaya ko pa. Pero pabibitawin ka ng Panginoon yan kasi may mga situations na hindi mo kayang i-handle. Ang Diyos lang ang may kaya. So, number 2 po is, leave your worries. Tanggalin nyo na yung takot nyo, yung pangamba natin, at magtiwala tayo sa Panginoon. Nalala ko po nun, nag-aaral pa lang ako, stress na ako. Iniwan ko talaga yung assignment ko, yung project ko. Sabi ko, sama ko sa inyo, punta kami ng EMI, nag-service kami sa EMI. Alam nyo, nasa tricycle pala ako, nahanginan ako ng sa tricycle, humahangin. Pumapanatag na yung puso ko kasi alam ko, pupunta ako sa Lord eh. Makikinig ako sa Panginoon. So, ganun din mga kapatid, in our hard times, hindi mo kailangang lumayo sa Panginoon. Dapat, mas lumapit ka sa Panginoon. Kasi in our hard times, sa lahat ng imposible, ang Diyos po natin ay ang Diyos ng imposible. Sabi po ng Panginoon, di ba? Sabi po sa Bible, sabi po doon, my grace is sufficient. Ang biyaya ng Panginoon is sufficient, for my power is made perfect in your weaknesses. Diba? Ang kapangyarihan ng Panginoon ay perfect. Imagine, perfect. Makakagawa sa'yo sa kahinaan mo. Hindi sa kalakasan mo, kundi sa kahinaan mo. So, sa kahinaan natin, mga kapatid, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. And number 3 po is to let Jesus use your boat. May mga tao, okay Lord, pagpupuri ako sa'yo pero pwede ba yung pagbibigay, pass na. Kay ano na lang yung pagbibigay? Kay Brother Juan na lang yung pagbibigay, Lord. Kasi may business na yan eh. Siya na lang yung pagbibigay. Hindi mga kapatid. Let Jesus use your boat. Diba? Sabi nga po, may mga tao daw na ang dumudugo sa church yung wallet. Kasi hindi nila kayang i-offer sa Panginoon yung kung anong meron sila ngayon. So, try natin mga kapatid, na hayaan natin ng Panginoon to use our boat. Sayang hindi kayo nakatin ng kingdom builder, kingdom provider. Marami pong ginamit ang Panginoon dun sa kakaunti nila. Ang dami mga kapatid. Minsan, alam niyo po, yung binigay nila na yun lang yung meron sila, pero ipinadami ng Panginoon.
Ganun rin tayo mga kapatid, kung hinayaan natin ng Diyos kumilos sa buong buhay mo, imagine sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa kung anong meron ka, pababayaan ka ba ng Panginoon? Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. So God is not So God is not looking for perfect people with unlimited resources, but He is looking for willing vessels. So alam niyo, ang pangarap po namin sa church na to is, hindi tayo magkaroon ng milyonaryong donor para mapatayo ang church. Kundi ang mga miyembrong ito ay pagpalain ng Diyos, gawing milyonaryo, para mapatayo ang church natin. So, malaking difference eh. Maraming churches nag-aantay ng milyonaryong donor. Lang. Galing sa abroad, galing sa ibang bansa, dollars na magdodonate. Pero alam nyo ba mga kapatid, na kaya ng Diyos pagpalain tayong lahat? Na hindi natin kailangan ng donor? Hindi kayo naniniwala, mga kapatid. Naniniwala ka bang kaya kang pagyamanin ng Diyos? Amen! Alam niyo po, nag-aral pa lang ako, naniniwala na akong kayang pagyamanin ng Diyos. Habang ginagawa ko to, sabi ko, Lord, ba't ako nasa advertising? Naalala ko, nung college ako, mga kapatid, enrollment, nakapila. Hindi ko alam yung course ko. Ayan sa mga hindi alam ang course. Nakapila ko sa AB English. Nung malapit, kasi nandun yung kaklase ko. Walang kakalala. Nung malapit na ako, sabi ko, Lord, ayoko pala nito. Pwede bang business na lang? Tumawag yung isang professor. Sabi, meron pang available sa business, isa na lang. Pumunta po ako. Pagdating ko doon, advertising. Sabi ko, hindi ko alam yung advertising. Wala akong kahit anong knowledge about advertising. Tapos yung choices ko, hindi konektado sa advertising. Una, ayaw akong ipasok ng chairperson. Di ka qualified dito, ganyan. Alam niyo mga kapatid, merong student, parang assistant. Sabi, ma'am, tawag daw po kayo. Alam niyo, sabi sa assistant, sige na, enroll mo na nga yan. Nakapasok ko sa advertising, mga kapatid. First day of school, nalaman ko section 1 ako. Tapos lahat ng kaklase ko, valedictorian. Wala akong say. Sabi ko, Lord, ba't mo ko dinala dito? Parang ang hirap ng competition dito, ah. Tapos, imagine, mula sa pagpili ng course hanggang sa business ko ngayon, nakita ko ang Diyos ang kumilos. Kaya pala ako napunta sa advertising dahil dadalhin ako ng Lord sa business na advertising. Ganon rin tayo mga kapatid. Kung isinurrender natin sa Panginoon kung anong meron tayo, papalaguin niya kung anong meron ka. Sabi dito, because when Jesus touches what you surrender, number 1, your little become much. Imagine, yung 5 tinapay at 2 isda, napakain yung 5,000. So ito kwento na lang. What if nandun tayong lahat? Kasama tayo sa 5,000. Hindi ka ba mamamangha? Pero alam niyo mga kapatid, siguro kasama tayo sa 5,000, clueless tayo saan galing yun eh. Pero kung nandun ka, ikaw isa ka sa disciples, di ka ba ma-amaze? Na yung Diyos mo hindi lang nagpapagaling, hindi lang nagpapagaling, nagpapalakad, hindi lang ganun. Even yung finances, even kung anong meron ka, kayang padamihin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos natin, hindi limitado. Alam niyo po ba sinong limitado? Ikaw. Iniisip mo, ito lang kaya. Lord, ito lang yung prayer ko nakakaya naman kasing masyadong madami. Hindi mga kapatid. Ikaw lang ang naglilimita kasi kaya ng Diyos ibigay sa'yo ang lahat. Imagine pagdating mo dun sa langit, hindi mo nang kailangan ng pera eh. Hindi mo kailangan malaking bahay. Hindi mga kapatid. Pero kaya ng Diyos ibigay sa'yo anuman po yung hingin mo sa Kanya. Anuman po yung isurrender natin sa Kanya. So sometimes, ba't hindi pa binibigay? Kasi hindi pa okay yung puso mo eh. Hindi ka pa fully surrendered sa Panginoon eh. So gusto ng Lord,
yung puso mo, yung buhay mo, fully surrender mo sa Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid. Pag sinurrender natin kay Jesus, our little becomes much. Yung meron ka na, may pangbigay ka pa. Number 2, your empty becomes overflowing. May isa pa pong kwento sa Bible, yung widow. Meron na lang siya 2 takal ng harina. After nun, mamamatay na sila sa gutom. Mag-ina. Pero alam nyo mga kapatid, hiningi pa yun sa kanya. Alam nyo ginawa ng widow? Pwede mo sabihin, mamamatay na ho kami sa gutom pag binigay ko to eh. Pero binigay niya. Alam nyo sabi ng Bible, yung buong taon, nakakain silang mag-ina. Yung 2 takal na yon, pinadami ng Panginoon dahil isinrender po niya sa kanila. An ordinary becomes kingdom impact. Sabi ko, Lord, ano lang ako eh. Alam mo ako dati, kung 2 yan, pangatlo lang ako sa upuan, pampadami lang, para lang mapuno yung row. Nobody ako. Pero alam niyo mga kapatid, kaya kang gamitin ng Diyos to testify for His kingdom. Nagte-testify ako dun sa kingdom builder. Dati sabi ko po, dati nakaupo lang ako eh. Wala akong clueless ako anong gagawin ng Diyos. Ngayon, nagte-testify na ako. So, tayo rin mga kapatid, gusto ko next year, marami ng baong resibo yung pastor natin. Alam niyo yung resibo? Yung merong patunay na ang Diyos kayang paramihin yung kakaunting isunrender sa Kanya. Ito po yung isa sa favorite verse ko. Ito na. Yung 2 Corinthians 9:8. Alam niyo po ba ang Lord is able? Ano po ba ibig sabihin ng able? Kayang-kaya ng Diyos. And God is able to bless you abundantly. Sabi ba dyan, to bless you ng konti lang? To bless you just enough? Hindi mga kapatid. Abundantly, so that in all things, sa lahat ng bagay, at all times, sa lahat ng oras, having all that you need, imagine, lahat ng kailangan mo, nasa'yo, will abound in every good work. See, pagpapalain ka ng Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, para makapagtrabaho ka para sa Kanya. Sabi, Lord, paano ko siya bibigyan kung wala rin ako? Ganun yung prayer niya mga kapatid. Alam niyo, bibigyan ka ng Lord para mabigyan mo yung gusto mong bigyan. Sa pa pong verse, Ephesians 3:20. Ephesians 3:20, sabi po dyan, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Kaya ng Diyos ibigay sa'yo ng higit-higit. Paapawin ng Diyos yung buhay mo. Tingnan niyo po yung last part. According to the power that works in us. Sino po dito nagwe-Wednesday? Nasaan ang Spirit ng Diyos? Inside. Meron kang seed ng Lord that is at work in you. Imagine, kada hingi ka sa Panginoon, minsan nakakalimutan mo, meron ka nga palang seed, may Holy Spirit ka. Jesus is where? Asa inside. Wala sa likod. Wala sa harap. Wala sa gilid. Inside you. Imagine, kung ang Spirit ng Lord is inside you, napakadaming pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. And He is able to do exceedingly, abundantly, and above all that we ask or think. Alam niyo mga kapatid, hindi nga palaging Christmas, hindi palaging marami, plenty, pero sigurado ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Even in your breaking, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. So, yun lang mga kapatid. So, today, let us surrender ourselves today, and our little becomes enough in His hands. So, whatever po na meron tayo, ipanalangin po natin sa Panginoon, i-surrender po natin sa Panginoon, at ang Diyos po ang bahala. Isa pa po sa sikreto ko, alam niyo po pag January, yung mga resibo ko, pinapapray ko po kay Papa yon.
Kung meron tayong holy water, magbabasa. Hindi, pinapipray ko lang po. Kasi ina-offer ko sa Panginoon whatever po na meron tayo. So, bago po tayo mag-altar call, hayaan niyo po akong ipanalangin kong bawat isa. So, tayo po tayo lahat, mga kapatid. So, ano pong, isipin nyo na ano yung surrender nyo sa Panginoon at isusurrender natin ngayon sa Kanya. So, manalangin tayo. Hallelujah. Lord God, salamat po dahil pinagkatiwalaan yung bawat isa ng buhay, Lord God, ng lakas, ng talento, ng talino, ng blessing na meron kami. And now, Lord God, inalapit po namin to sa iyo at alam ko, ikaw po ang multiplying God. Ano man pong pinagdadaanan ng iyong mga anak ay alam ko pong pinagtagumpayan mo na. Salamat Lord dahil ngayong araw na to ay binigyan niyo po kami ng pag-asa na ikaw ang Diyos na nagpo-provide. Dahil ikaw ang Diyos na nagpapadami ng kakaunti, na ikaw ang Diyos na naghihimala, na ikaw ang Diyos ng mga imposible at ang lahat ng mga bagay ay kaya mong gawin. Kaya right now Lord God, ano man pong hadlang sa aming pagpapala ay tinataboy ko, winawasa ko sa pangalan ni Jesus. And we declare, Lord God, that your goodness and mercy is following us all the days of our lives. Salamat, Lord, for you will give us exceedingly abundantly, Lord, and above all that we can ask or think. Salamat, Panginoon, dahil ngayong araw na to, Panginoon, even yung lakas at galing namin ay ibinigay mo na. Salamat, Lord. We declare blessings over blessings. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Kaya ang tanong, gaya ng tinanong ng Panginoon kay Moses, what is in your hand? Ano ang meron ka ngayon? Diba? Alam ko lahat tayo ay pinagpala ng Diyos. Wala sa atin na walang pinagkalooban ng Panginoon eh. Diba? At kung anong meron tayo ay pwede nating i-offer sa ating Panginoon. Amen? At higit sa lahat yung buhay na